Medyo mahirap para sa akin ang video ngayon. Pero kailangan ko itong gawin dahil ang India, katulad ng Israel, ay may napaka-espesyal na lugar sa puso ko. Naunawaan kong parehong kalaban ng India at Israel, ang demonyo o halimaw, at ako rin ay nakikipaglaban dito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan kong magsinungaling sa inyo. Matagal ko nang binabalaan ng mga Indian na lumalala ang pagkasawa ng mga tao sa kanluran, lalo na sa Australia sa mga Indian. Kagagaling lang ni Narendra Modi sa Australia, ngunit hindi natuwa ang mga tao doon. Ayon sa mga tao sa Australia, parang dumadami na masyado ang mga Indian doon. Kung ikaw ay Indian, baka isipin mong walang masama doon. Pero pasensya na, kailangan kong sabihin na natatapos na ang panahon ng multiculturalism. Oo, ang mga Islamist ang pinakakitang-kitang masamang halimbawa ng multiculturalism. Pero sa kabuuan, hindi gumagana ang multiculturalism. Isang paraan para masabing pumapalya ang multiculturalism ay ang pagtingin sa katapatan ng mga imigrante sa kanilang mga kulturang pinagmulan. Nasabi ko na ito dati. Sa palagay ko, tapos na ang panahon na kapag nakatira ka sa Britain o Australia, pero kapag bumisita ang bansa mong pinagmulan doon, mas sinusuportahan mo pa rin ang pinagmulan mo kaysa bagong bansa mo. At nakita natin yan kahit sa ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Indian, Pakistani at Bangladeshi. Muli, hindi ko pinupuntirya ang mga individual. Ipinapakita lang talaga niyan kung paano. Muli, hindi ko pinupuntirya ang mga individual. Pero binibigyang diin ko na hindi gumagana ang multiculturalism. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na walang mahuhusay na Indian na malaki ang may tulong sa Amerika. Nakita na natin yan sa Amerika, nakita na natin yan sa Britanya, nakita na rin natin yan sa Australia. Pwede kong ipakita sa iyo ang magagandang datos. Ang mga Indiano, sa hindi malamang dahilan, sa lahat ng third world na bansa, sila lang ang mga tao na mas malaki ang binabayarang buwis at pinakamababa ang umaasa sa ayuda. At sila ay talagang palaging mas kakaunti sila sa mga kaso ng krimen o sa populasyon ng bilangguan. Tinan mo ito. Sa Britanya, pinakamataas ang median income ng mga Indiano, Chino at puti, at nangunguna ang mga Indiano. At sinong nasa ibaba? Mga Pakistani at Bangladeshi. Sige, yan ay sa UK lang. Ipakikita ko naman sa iyo ang Amerika. Tingnan mo ito. Ang mga Indianong Amerikano ang nasa tuktok pagdating sa medya na kita ng sambahayan sa US. $126,000. Kaya hayaan mo ipakita ko sa iyo ang isa pang estadistika. At pareho rin ito sa Australia sa totoo lang. Tingnan mo ang paggamit ng benepisyo. Wala ang India sa listahang yan. Mag-claim ng benepisyo bawat 1,000 tao ayon sa nasyonalidad sa UK. Tingnan mo, kakaunti ang mga Indiano o Hindu. 0.4% lang sa kanila ang nakakulong. Mas mababa pa sa pambansang average. Kaya ang mga migranteng Indiano ang pinakamagaling sa lahat. Okay, sa lahat ng third world na bansa. Kahit ikumpara sa mga migranteng mula first world, mas magaling pa rin sila sa ibang imigrante sa maraming paraan. Pero hindi ibig sabihin noon na epektibo talaga ang multiculturalism. O hindi rin ibig sabihin na hindi dapat mag-alala ang mga lokal tungkol sa pagdagsa ng banyagang kultura, na sa kasong ito ay Indian. Halimbawa, ipapakita ko ito sa inyo. May karaniwing kaniniwala na sa Australia may kakulangan sa pabahay dahil sa sobrang dami ng mga migranteng dumarating mula sa India. Tingnan ninyo ito. Ito ay isang subasta sa Adelaide. Tingnan ninyo, karamihan sa mga tao ay Indiano. Wala akong nakikitang puting tao. At yan ang nagiging dahilan para sumama ang loob ng mga tao sa migrasyon. Dahil dito, lumalakas sa mga right-wing party tulad ng One Nation. Hindi lang sila laban sa Islam. Ang buong ideya ng multikulturalismo ay pumapalya. Dapat tutulan ito ng mga tao sa Australia kahit imigrante ka dahil iyon ang tunay na layunin ng imigrasyon. Ipakita mo ang katapatan mo sa bansang tinitirhan mo. Nung huling dumalaw si punong Ministro Modi, magandang punto ang binanggit ng cyberpunk dingo. Mula, sana hindi ninyo ito ma-misinterpret mga mahal kong Indiano. Tulad ng karapatan ninyong protektahan ng kultura at pamumuhay ninyo, at nagawa ninyo ito ng mahusay sa India. Kayo lang ang natitirang kultura na sinakop ng Islam. Ngunit napanatili ninyo ang inyong pagkakakilanlan. May karapatan ng lahat ng kultura na protektahan ng kanilang pamumuhay. Tingnan mo ito.
Pansinin mo ito ng mabuti. Nung huling beses na nandito si Modi, para sa akin, absurdo yon. Napuno ang stadium ng mga taong na-assimilate daw, pero tapat pa rin sa banyagang leader. Kaya ito ang kasulukuyan niyang pagbisita. Panurin mo ito. Hayaan mo ipapakita ko sa iyo ang ulat ng Channel 9 tungkol sa kasalukuyang pagbisita ni punong ministro Modi. Naghahanda ang Melbourne sa pagdating ng punong ministro ng India na paparating sa loob ng ilang oras. Nandito si Narendra Modi para sa 3 araw na pagbisita, makikipagkita kay Anthony Albanese at magtatalumpati sa punong-punong Marvel Stadium. Ulat ni Edward Godfrey. Para itong paghahanda sa konsyerto pero hindi palabas, mas malaki pa dito. Isa itong pambihirang at makasaysayang okasyon. Si Narendra Modi, punong ministro ang India, ay bibisita sa Melbourne bilang pangunahing bida kasama ang ating punong ministro. Meron kaming iba't ibang anunsyong gagawin ng magkasama. Napakahalaga ng relasyon ng India para sa Australia. Nagudyok ng parang peregrinasyong tumatawid ng hangganan ang pagbisita ni punong ministro Modi. May convoy mula Adelaide. Nung huling bumisita siya sa Australia noong 2023, binati niya ang isang stadium sa Sydney na puno ng 20,000 katao. May 20,000 katao, tanungin kita. Alam kong ang kulturang Indian ay hindi talaga salungat sa kanluranin. Hindi ginagawa ng mga Indian ang mga bagay na ginagawa ng mga Muslim. Walang epidemya ng pag-aasawa ng mga bata o iba pa. Pero kakaiba pa rin ang kultura nila. Sige, ikukuwento ko sa iyo tungkol dito. Karaniwan ang pandilin lang, kaya nga pati ang India ay bumabaklas ng maraming sindikato ng peking diploma na nagmumula sa India. May ulat kamakailan na maraming di-umanay doktor mula sa India ay peke pala. Ngayon, talagang naiintindihan ko ang kultura ng mga developing country. Madali lang, magbigay ng lagay sa mga opisyal ng gobyerno. Magbigay ng lagay kahit sa mga pribadong kumpanya. At makukuha mo ang gusto mong mangyari. Kaya kapag biglang dumami ang mga tao mula sa India, dadalhin din nila ang mga ganyang kaugalian at kultura. Isa pa ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ilang beses na tayo nakakita ng mga video ng mga tao, mga Indian at Pakistani rin, na nagtatapon ng basura sa kalsada. Kaya lumalala ang pagkaumay na ito. Noon, ang pinakamagaling mula India ay pumupunta sa Australia. Kaya maraming imigrante ang naniniwalang dapat itigil ang imigrasyon. Tingnan mo ang survey na ito na kamakailan lang ginawa. One Nation. Ibang wika sa bahay. 35% ng mga bilingual na Australiano, ibig sabihin mga imigrante sila. 35% sa kanila ay nais bumuto sa One Nation. Pinakamataas sa lahat ng partido. Labor. Labor at Greens ang pangalawa sa pinakamalaki at malayo sila sa pangalawa. 21% lang. Kaya napapapansin ng mga imigrante na marami ring imigrante, pero hindi karamihan. Dahil 35% pa lang, hindi pa 50%. Napapansin din ng mga imigrante na kailangan ng pabagali ng imigrasyon. Pero ang hinihingi ni Modi na pabilisin ang programa ng visa para sa mga Indian. Hiling niya sa pamahalaan ng Australia na gawing mas madali ang visa para sa mga aplikanteng Indian. Bakit? Alam mo ba kung anong nangyayari? Kaya ito ang sitwasyon na yon. Ang taong ito ay isang makabayan at sinigawan niya si punong ministro Modi. Ayaw na namin ang dagdag na migrasyon! Para sa Australia, ang bansa nito! Para sa mga Australiano, F Modi, F India. Ayaw na namin ng mga Indian. Lalakas pa ang ganitong damdamin dahil hindi pwedeng bahayin ng anumang bansa. Tinitingnan ko rin ang ibang bansa tulad ng Latvia. Ang dami ng Indian doon, pati mga Latvian nagtatanong na, sino ba ang nagpapapasok sa kanila? Hindi mo pwedeng bahain ang alinmang kultura ng mga tao mula sa India o sa alinmang ibang kultura, hindi lang India. Tulad ng sabi ko, hindi banta sa lipunan ng mga Indian. Mas maliit ang banta nila kaysa sa mga Islamist. Pero kung maraming Indian ang pupunta sa Australia, malalabnaw ang kultura ng Australia na tiyak na lalabanan ng mga katutubo. At palagi kong sinasabi to, dapat manatiling 70% puti ang Australia. Dapat manatiling 70% puti ang Australia. Ang sino mang magsabi ng kabaliktaran ay traidor sa Australia. Pakinggan mo ang taong ito.
Nandito si Modi para siguraduhin na patuloy ang remittance ng kanyang mga kababayan sa abroad. Direktang paglilipat ito ng yaman mula sa Australiano patungo sa pag-unlad ng ibang bansa. Noong nakaraang taon, umabot sa 56 bilyong dolyar ang mga remittanceang palabas ng bansa. 11 bilyon nito ay papuntang India. Iyan ay bilyon-bilyong dolyar na kapital na hindi na natili para magtayo ng negosyo sa Australia at hindi rin ginamit para pundohan ang infrastruktura ng Australia at tiyak na hindi rin ito umikot pabalik sa ating sariling ekonomiya. Sige, napakabobo ng argumento na yan. Sige, talagang napakabobo ng argumento na yan. Kaya ang mga taong ito ay nagpapadala ng pera pa uwi na kinikita nila dito sa Australia. At wala namang sobra-sobrang lakas paggawa dito sa Australia. Sige, totoo namang kulang tayo sa mga nurse, doktor, at kung ano-ano pa. Kulang din ang mga bihasang manggagawa sa Australia. Anong dapat nating gawin? Dapat ba silang bigyan ng daan tungo sa permanenteng paninirahan o pagkamamamayan sa Australia? Hindi. Bigyan lang natin sila ng work visa, gaya ng ginagawa ng UAE at ibang mayayamang bansa sa Gulpo. Papasukin natin sila at hayaan magtrabaho dahil kailangan nating matapos ang mga gawain at trabaho. Kaya bayaran sila ng tamang sahod, pero huwag bigyan ng paraan para maging mamamayan. Ano ang gusto mong gawin? Parang maraming bakanting trabaho, pero kulang ang manggagawa. Anong plano mo? Ayaw mo ba silang bayaran? Gusto mo bang magbukas ng mga gulag? Tangang argumento mo. Direktang pagguha ito ng yaman, kaya bumibisita si Modi. Bakit ito nangyayari? Nangyayari ito dahil aktibong nakikilahok ang ibang bansa tulad ng India. Nakapagtayo sila ng buong state-level na infrastruktura, mga digital payment link, espesyal na investment bonds, at aktibong pakikipag-ugnayan sa diaspora para masiguradong bawat sentimong kinikita ng kanilang mga tao sa ibang bansa ay bumabalik sa kanilang bayan. Tinitingnan nila yon. Ayos lang sa kanila yon. Kung ang Australianong skilled worker ay pumunta sa Amerika, magpapadala siya ng pera sa Australia. Ano bang problema doon? Ang diaspora bilang asset sa ekonomiya para sa pag-unlad ng bansa. Samantala, tingin ng mga leader ay globalisadong lugar tayo. Opsyonal ang hangganan at kapital ay dumadaloy kung saan malaki ang kita. Sinasabihan ka na ang multikulturalismo ay tungkol sa kasiglahan at panpaparaya. Pero ang totoo, ito ay sistematikong paglilipat ng iyong trabaho at kinikita papunta sa infrastruktura ng mga dayuhang kapangyarihan. Hindi trabaho mo yan. Hindi ko sinasabing wala siyang punto. Pero tungkol sa kapital na pinapadala sa ibang bansa, anong gusto mong gawin nila? Nagtatrabaho lang sila, bro. May bayad ang kanilang serbisyo. Kung halos 2% ng GDP ay lumalabas ng bansa bilang pribadong padala, huwag mong taka kung bakit sira o kulang ang infrastruktura natin. Hindi abot kaya ang pabahay at tila walang galaw ang ekonomiya. Tayo pa ang nagbabayad sa pagpapatayo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perang ipinapadala pabalik ng mga tao mula Gulpo? Bilyon-bilyon ito. Mas marami pa kaysa sa Australia. Kasi yung mayayamang bansa sa Gulpo, pareho rin ang problema. Kulang sila sa mga manggagawa. Kaya anong ginagawa nila? Nagpapapasok sila ng mga manggagawa mula sa mga third world na bansa. Nakakakuha sila ng murang lakas paggawa. Ang tanging punto ko lang dito ay, hindi natin dapat sila binibigyan ng daan patungo sa pagkamamamayan. Diyan pumapasok ang multikulturalismo. Diyan pumapasok ang paglalabnaw ng kultura natin. Dapat pigilan mo yon. Pero hindi mo mapipigilan ng pagbabayad sa tao sa trabaho nila. Tanga ang video na to. Hindi ko alam kung sino nagpadala. Tanga talaga. Tapusin na natin ang ulat mula sa Channel 9. At binigyan siya ng mainit na pagtanggap na parang isang rockstar. Si Punong Ministro Modi ang boss! Diyos ka. Bukas, mahigit 30,000 ang kupuno. Nakakahiya ang punong ministro natin. Tingnan mo, sobrang humahanga siya sa kanya. Mas mabuti pang lumuhod ka na lang. Bukas, mahigit 30,000 katao ang pupuno sa Marvel Stadium matapos maubos agad ang ticket. Magkakaroon din ng mga pagtatanghal ng kultura. At malatalumpati sa bilateral na ugnayan at malayang kalakalan. 70% ng mga produkto ng Australia ay walang taripa sa pamilihan ng India. Si Ginoong Modi ay may 70% approval rating sa kanyang bansa at ayos lang naman yon. Reciprocal naman siguro yan. Walang taripa, pareho lang din. Ganyan din sa New Zealand. Hindi ba pumunta rin si punong ministro Modi doon? Sinasabi rin ng mga Kiwi na binabahan na sila ng mga migranteng Indian. Mga kaibigan, igalang natin ang kultura ng iba. Mas mataas ang bilang sa hanay ng mga expat. Ang pinuno ng pinakamalaking demokrasya at mabilis umunlad na ekonomiya na kinikilala ng mga lider saan man siya magpunta. Dumating ang ginong ito. Malaking bagay yon. Malaking agwat yon.
Pero hindi naman siya ganoon. Alam mo ba? Fan talaga ako ni punong Ministro Modi. Isa siyang nasyonalista na mahal at pinoprotektahan ng India laban sa mga Islamist. Hindi mo rin siya masisisi. Mga politiko lang ang dapat sisihin. Bakit wala silang tapang? Siyempre, unahin ni punong Ministro Modi ang kapakanan ng mga Indian at ng India. Kang walang kritiko niya. Maraming issue ng karapatang pantao sa India na gusto naming itaas ng pulong ministro ng Australia. Kalokohan lang yan. Walang issue ng karapatang pantaw. Magaling punong Ministro Modi. Gawin mo yan. Alam niya kung paano harapin ang mga Islamis at ang tinatawag na karapatang pantao na kalokohan. Lagi silang pare-pareho mga kaibigan kahit saan. Sa palagay ko, dapat natin ihinto ang pangangaral sa mga umuunlad na bansa tungkol sa record nila sa karapatang pantao dahil nangyayari rin ito sa kanluran. May karapatang pantao ang mga Islamis na ito. Pero anong ginagawa nila? Nagpapasabog at nananaksak sila, tapos makakalaya pa rin pagkalipas ng 5 taon dahil sinusunod pa rin ang batas ng kanluran kahit sa mga barbaro. Hindi. Ito ay hindi makatarungang kritisismo. Walang issue ng karapatang pantao sa India. Magaling, punong Ministro Modi. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Pag nagkita sila ni punong ministro Modi, Nasa Marvel Stadium si Edward Godfrey ngayong gabi. Ed, sabik ang lumalaking komunidad ng mga Indian sa Melbourne. Tiyak na abala na ang lahat dito sa Marvel Stadium. May mga manggagawang naghahanda para sa gabi bukas kung saan 30,000 katao ang pupuno sa stadium. Naniniwala silang mas marami sanang nabentang ticket kung mas malaki ang kapasidad. Malaki ang audience dito pero mas marami sa India. May 300 milyong manonood online at TV na papanoorin ang pagharap ng kanilang punong ministro. Sikat siya, Tom, pero may mga kritiko rin siya. Posibleng magkaroon ng protesta at abala tulad ng dati, kaya nakaalerto ang Victoria Police. Magkakaroon ng mga protesta ngayon, hindi lang mula sa mga Islamist at malamang pati mga Sikh. Dahil may kilusang separatista na nangyayari sa India. Sa totoo lang, hindi sa India, sa hindi ko alam na dahilan. Si punong Ministro Modi ay mabuting leader at ginagawa ang lahat ng makakabuti para sa kanyang bansa. Hindi ibig sabihin nun na hindi natin dapat gawin ang mabuti para sa ating bansa sa Australia. Hindi kayang suportahan ng Australia ang milyon-milyong migranteng galing India. Hindi natin kaya na hindi nagbabayad ng napakabigat na panlipunang kapalit. Oo mga mahal kong Indian, umaasa akong maiintindihan ito ng mga makatuwirang Indian. Pero hindi ko iniisip na may magagawa sila dahil hindi ganun gumagana ang kultura o bansa. Ginagawa nila kung anong pinakamabuti para sa kanila. At kaya naman dapat gawin ng Australia kung anong pinakamabuti para sa Australia. Pero Tony, si Anthony Albanese ay hindi niya gagawin yon. Isa siyang simp. Isa siyang talunan. Pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia.